Sa malayong kaharian ng Berbanya, nagkasakit ang matalinong hari. Ang tanging luna sa kanyang karamdaman ay ang mahiwagang ibong Adarna, isang ibong may awitin na kayang magpagaling ng anumang sakit. Dahil dito, tinawag ng hari ang kanyang tatlong anak na prinsip, si Don Pedro, si Don Diego, at si Don Juan. Ang sinumang makapagdala ng ibong Adarna sa kaharian ay magiging tagapagmana ng aking trono. At nagsimula ang kanilang mahaba at mapanganib na paglalakbay. Tumawid sila sa malalawak na parang, madidilim na kabubatan, at matatarik na bundok. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unting humina ang loob nina Don Pedro at Don Diego. Dahil sa matinding inggit, nilinlang ni Don Pedro si Don Diego at inilihis ang kanilang landas. Mas mabuti nang mas kaunti tayong magkumpetensya, bulong niya. Samantala, patuloy na naglakbay si Don Juan, hindi alintana ang pag-iwan sa kanya ng kanyang mga kapatid. Sa wakas, narating ni Don Juan ang bundok Tabor. Doon niya nakita ang mahiwagang punong Piedras Platas, isang punong may pilak na sanga. Sa itaas nito, nagniningning ang ibong Adarna, napakaganda at kumikislap ang makukulay nitong balahibo. Nang magsimulang umawit ang ibong Adarna, unti-unting nanghina si Don Juan. Sa pangatlong awitin, siya ay tuluyang nakatulog. Kasabay nito, nalaglag ang magagandang balahibo ng ibon, at naging bato ang lupa sa ilalim niya. Isang matandang ermitanyo ang nakakita kay Don Juan at agad siyang binuhusan ng enchanted water. Kung nais mong mahuli ang ibong Adarna, gumamit ka ng gintong lubid. At higit sa lahat, huwag kang makakatulog, babala ng ermitanyo. Sa ikalawang pagkakataon, tinusok ni Don Juan ang kanyang balat ng matutulis na tinik upang hindi siya makatulog. Sa pangatlong awitin ng ibong Adarna, mabilis niyang itinapon ang gintong lubid, at nahuli niya ang mahiwagang ibon. Sa kanyang pagbabalik, natagpuan niya ang kanyang mga kapatid. Ngunit sa halip na matuwa, sila ay nagalit at nainggit. Sinaktan nila si Don Juan at iniwan siyang sugatan sa kabubatan. Kinuha nila ang ibong Adarna at sila ang nagbalik sa kaharian. Nang dumating sina Don Pedro at Don Diego sa palasyo, ipinakita nila ang ibong Adarna sa hari. Ngunit hindi ito umawit. Nagtaka ang lahat, bakit hindi gumagana ang mahika ng ibon? Habang patuloy na naghihirap ang hari, isang araw ay bumalik si Don Juan sa palasyo. Sa sandaling makita siya ng ibong Adarna, agad itong umawit ng kanyang mahiwagang awitin. Kasabay nito, isinambulat ng ibon ang buong katotohanan. Labis na nalungkot ang hari sa pagtataksil nina Don Pedro at Don Diego. Bilang parusa, pinarusahan niya ang dalawa. Ngunit si Don Juan, sa kanyang kabutihang loob, ay pinatawad ang kanyang mga kapatid. Sa wakas, gumaling ang hari at muling nagbalik ang kapayapaan sa Berbanya. Ipinagdiwang ng buong kaharian ang kabayanihan ni Don Juan. Mula noon, ang alamat ng ibong Adarna ay nagsilbing paalala sa lahat, na ang tunay na lakas ay nagmumula sa karunungan, pagtitiyaga, at isang mabuting puso.